Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Pakibati ang katabi, sabihin mo, pinagpala ka. Di ba? Full house tayo ngayon at natutuwa po ako at nagagalak dahil sa ika-4 o ika-5 linggo ng buwan ng Agosto, tayo po ay patuloy na nagdedeklara na we will possess the land. Sabi mo nga, possess the land. We started off the year strong and we pray and we hope and we believe we will finish it strong. Sabi mo sa katabi mo, finish strong. Hindi lang maganda na nagsimula ka lang ng tama. Magtapos din tayo ng tama at maayos. Amen po ba? Magtapos din ng malakas. So sa pagtatapos ng buwan ng Agosto, dahil ngayon pong linggong ito, we will celebrate National Heroes Day. 'Di ba? Araw ng mga bayani. Bagamat minove po ito ng bukas, ang original araw ata ng araw ng mga bayani ay 29 or 30. Tama ba? Or 25. So, minove bukas para tayo ay magkaroon ng long weekend. Alam ko po, yung iba sa inyo galing sa bakasyon, galing sa pahinga, pero ngayong araw po, tayo ay magpapahinga sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, ang pag-attend natin tuwing linggo, isang malaking bagay po ito na spiritual na sustansya sa ating mga katawan. Mahalaga po na hindi lang tayo umaattend ng mga life groups, nanonood at nakikinig ng mga podcasts, ng mga preachings. Mahalaga na nandito ka sa simbahan. This is the dwelling place of the Lord. Amen po ba? Napapalakas tayo tuwing nandito tayo. Ang nakakalungkot lang po sa maraming Kristiyano, it becomes routinary. Pag sinabing routinary, dahil ginagawa natin ito ng madalas, nawawala na ng saysay sa atin. Nawawala na ng significance and importance. Nawawala yung kapangyarihan ng pagdalo. Alam niyo po, sabi po ng isang Bible scholar or Bible teacher, si Mr. Tozer, sabi niya doon, the treacherous enemy facing the Church of Jesus Christ today is the dictatorship of the routine. When the routine becomes the Lord in the life of the church, it is most dangerous. Kapag daw ang naging Diyos ng maraming Kristiyano at ng simbahan ng Panginoong Hesus sa mga panahong ito ay ang Diyos ng routinary or routine, nagiging delikado ang ating paglilingkod at pananampalataya. Kaya dapat po bilang mga Kristiyano, tayo'y umuusad, tayo'y gumagalaw, tayo'y lumalago. Sabi mo sa katabi mo, palago, hindi palabo. Diba? Narinig natin yan kay Pastora Diwani, pero ngayong umaga, nawa po ang ating panalangin. Ito'y makatulong sa ating paglago. As we conclude this month's theme, which is Possess the Land, aaralin po natin to pero sa ibang konteksto, ibang libro, no? Sa ibang book natin ito huhugutin. When in fact, we studied Joshua chapter 1 verse 3 for the whole month, ito pong aral natin ngayong umaga ay hahanguin po natin sa Deuteronomy chapter 1 verses 6 to 8. May we just read Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. Basahin po natin sa NIV, sabi doon, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast, to the land of the Canaanites, and to Lebanon. As far as the great river, the Euphrates, see, I have given you this land. Go in and take possession. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. So, ang book po ng Deuteronomy, the Lord will bless the reading of the passage. Ang book of Deuteronomy is one of the books of the Hebrew Bible. Alam natin yung 5 books, di ba? Genesis, ano po yung 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sabi ng mga Judaism, the religion of Judaism, isa to sa pinakamahalagang libro na naitala sa Biblia dahil dito binaba ng Diyos kay Moises ang mga utos ng Diyos sa Mount Sinai. So this is isa to sa pinakalaging binabalikan. Pundasyon ng maraming relihiyon ang librong ito. Actually po, nung inaaral ko ito, simula nung linggo, ang daming nabuksan sa isip ko. Hindi lang mga panahon, hindi lang taon ang akin pong natutunan. Pero yung haba at talagang pinagdaanan ng mga Israelites. Na kung may kukumpara po natin sa panahon ngayon, we can mirror ourselves, our spiritual battles, our faith, our spiritual journey with them. It did not just took
them 40 years, in fact. Napakahaba po naging biyahe nila. In fact po, ang Book of Deuteronomy, it was written by no other than Moses. Ang Book of Deuteronomy po ay a book of reminder. Sabi mo sa katabi mo, paalala. So ngayon pong umaga, mapupuno tayo ng paalala. Kasi maraming Kristiyano nagiging makakalimutin na. Sabi mo sa katabi mo, tatanggalin natin ang amnesia. Di ba? Kung kailang papalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus, marami tayong nakakalimutan sa ating spiritual na paglalakbay. And that happened to the country, to the people of Israel. They tend to forget, they intentionally forget what God has intended for them. Minsan ini-intention na nating kalimutan kasi ayaw nating namnamin ang sinasabi ng Diyos. So ito pong Book of Deuteronomy, it is a book of reminder. A reminder to the people of Israel of who loves them, of what really matters, of what is right and what is wrong. So mula sa libro ng Genesis kung saan ang orihinal na tumanggap ng pangako ay si Abraham, in fact, hand me down eh. Kumbaga, si Abraham ang tumanggap ng pangako, sa panahon pa ni Joshua, nangyari ang fulfillment nito. Pero napansin natin sa Deuteronomy, it is a book of reminder. Imagine niyo po, they wandered in the wilderness for 40 years. Nung pagbinasa natin ng Bible, may 3 days, may 40 days, may 11 days. There are so many days that was written na tayong lahat nalilito, ilang taon ba talaga naglakbay? Ilang buwan lang ba dapat talaga ang biyahe nila? Papuntang Canaan, papuntang Promised Land. Ito po ang tanong ko sa inyo. Kayo po ba alam nyo kung hanggang saan ang hangganan natin ngayon? Alam ba natin kung hanggang anong edad lang tayo? Meron ba talagang specific timeline na sinabi ang Diyos sa atin sa kapanganakan? Oh, anak ha, hanggang 38 years old ka lang. After ng birthday mo, 5 days na lang, kukunin na kita. Walang sinabing gano'n ng Diyos eh. Baka mamaya, kaya hindi ni-specific ng Diyos sa Bible, kung ilang araw lang dapat talaga mula Ehipto hanggang Canaan. Kasi dapat matutunan ng mga Israel ang totoong pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, pagsunod. Kasi kung alam naman pala natin ang timeline natin, we can figure out our own direction. We can figure out through our own knowledge. Pero ang karunungan ng Diyos ay mas mataas sa karunungan ng tao. Sabi po dito, ang Book of Deuteronomy in Hebrew o in Greek, ang ibig sabihin niyan, Deutero means second. Nomos means law. Ibig sabihin, it is the second law. Pinaulit ng Diyos kay Moises bago siya kunin sa plains of Moab ang mga kautusan sa Exodo bago sila makapasok sa Canaan. So there was across the Promised Land. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga. Baka marami sa atin dito, nasa borderline ka na ng Promised Land mo. Sabi mo sa katabi mo, borderline. Yung natatakam ka na kasi alam mong papalapit ka na, pero bakit hindi ka makaungas-ungas? Hindi ka makausad. Bakit? Alam mo, it is because sometimes we are adhering ourselves from the will of the Lord. Pinipigilan natin ang sarili nating sumunod sa kalooban ng Diyos. In this book, Moses recounts the entire history of Exodus. At ang in-emphasize niya po dito ay yung application ng bayan ng Israel sa salita ng Diyos. Kamusta po ba ang salita ng Diyos sa buhay natin? May application na po ba? O ang meditation natin hanggang knowledge lang, walang application. Wisdom is all about application. Yung mountain na sinasabi dito is the same mountain sa Mount Sinai. Nalilito tayo, yung Mount Sinai pala ay parehas ng Mount Horeb. Yes, it is the same mountain ridge. It depends on the place kasi malalaki ang mountain sa Israel. So, nakita natin doon, mountain ridge. Depends sa location kung anong tinatawag. Pero it's the same mountain. The same mountain that they receive the vision, the burden, is the same mountain they circled for 38 years. Kung saan tinanggap ang pangako, doon din lugar sinubok ang kanilang pagsunod. Nakita natin sa Deuteronomy, God gave His standard. Imagine niyo po natalo ng Diyos ang bayan ng Ehipto. May sapat na provision ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Pero, sila'y sinubok pa rin.
They intended to stay on the mountain. Marami sa atin, akala natin ito na yung promised land kasi may provision naman ng Lord, may protection naman, okay na ako dito. Ayaw nating umalis sa ating comfort zone. But there was an instruction. Sabi doon, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Alam niyo po bakit? From Egypt to Mount Sinai, it took them 3 months. 3 buwan po silang naglakbay. When in fact, in Exodus chapter 3, verses 16 to 17, and Exodus chapter 8, verse 27, ang sabi doon, inutusan sila ng Diyos, Israel, travel for 3 days to go to the wilderness to meet me. 3 araw dapat, from Egypt to wilderness of Paran, na malapit sa Mount Sinai lang. Yung 3 days nila, naging 3 months. Sabi mo sa katabi mo, gano'n mo papapatagalin? Imagine yung 3 araw lang dapat, but it took them 3 months to travel. At from Mount Sinai, it took them 38 years. Papunta sa Mount Nebo. From Mount Nebo, it took them 2 years. A total of more or less 40 to 50 years. Ganon po katagal ang paglalakbay nila. Yung sinasabing 11 days sa Book of Numbers, it was just 11 days para sa mga geographer, geologists na, ano sinasabi? 11 days from Mount Horeb or Mount Sinai to Kadesh Barnea. Ang Kadesh Barnea po ay border ng Canaan at ng wilderness. Pero yung 11 days, ginawang 38 years. At dun sa border, papasok sa Canaan, 2 years silang nag-wander. Ano pong nagpatagal sa kanila? Ang kanilang kaayawan na pagsunod. Marami po sa atin, pauikot-ikot po tayo sa kasalukuyan nating problema at sitwasyon. Hindi mo alam, hindi ka pala umuusad. Totoo niyan, paikot-ikot ka lang sa karanasan mo sa Diyos. Wala ka ng pag-unlad, wala ka ng bagong kwento, wala ka ng bagong testimony, wala ng bagong karanasan. There's no new move of the Holy Spirit, no new path, no new experience. You just circle yourselves around your own knowledge. Naging kontento na tayo na manatili sa karanasan na meron tayo ilang dekada na. Pero wala nang bago. Pag tinignan ka ng Diyos at sinukat ka, ang edad mo ngayon 40 years old, pero ang karanasan at edad mo sa Kanya, 3 months old. Ganun po nangyari sa Israel. It took them so many years just to arrive at their destination. Ngayon pong umaga gusto kong sabihin sa inyo, God is shifting us. He is shifting this church. He is shifting our mentality. And if you will allow God to shift your lives, there will be new experiences, new revelation, new path, new encounter, and new mountains to conquer. Malakas na palakpak po sa Diyos. Ito pa, isa lang pong simpleng ilustrasyon. Sino po ito may mga sasakyan? Kotse, kahit owner pa yan, kahit jeep. Ano po bang mas malaki sa sasakyan natin? Yung rear view, yung side mirror, o yung windshield? Saan po kayo nakita ng sasakyan na maliit ang windshield, mas malaki ang side mirror? Wala. Ibig sabihin, ang paggawa pa lang ng sasakyan, pinapakita sa atin, we must be focused on when we are going than when we have been. Where we have been. Tapos na ang Diyos sa nakaraan. Naisulat na yan. Hindi mo na mababalikan. Pero pwede mong baguhin ang hinaharap kasi may pag-asa pa tayo sa Diyos. Amen po ba? Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, we are told to throw off everything that hinders us and all the sins that entangles us. Sabi ng Diyos sa mga disipulo, sa kanyang minsang salita, if you have a faith as the size of the grain of a mustard seed, you can move this mountain. Sabi ng Diyos yun. Kahit daw ang pananampalataya mo ay kasing liit ng seed of a mustard, kaya mo daw iurong o i-move, itulak ang isang malaking bundok. Sino po dito may ganong pananampalataya? O baka mamaya wala tayong pananampalataya. Pero ito po ang tanong, marami sa atin, ang binabantayan nating mountain is the mountain of others, not our own mountain. Bantay ka ng bantay kung nauusod ba yung mountain niya, pero yung mountain mo pala, ang laki-laki na, hindi mo pa rin nauusod. This mountain is keeping us from experiencing new heights from the Lord. Ang Israel po,
Ulitin ko po, they walk around the wilderness for 40 years. At nung first time po nilang makarating sa wilderness, the first commandment of the Lord, worship me, sanctify yourselves. Nagsimula po sa pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, nagsimula sa pagpapala. Ba't ko po nasabing nagsimula sa pagpapala? Magkonting balik tanaw pa tayo. Before Exodus, there happened Genesis chapter 11 to 30, where Joseph's story happened. Ano nangyari kay Joseph? Saan ba siya pinagpala ng Diyos? Sa bayan ng Egypt, tama? Doon siya naging governor. Doon siya naging katiwala ng isang gobernador, ng isang hari, to manage all the resources. 430 years later, Egypt started as a blessing, ended as a curse. Ano pong punto ko sa inyo? Oftentimes, ang malakas na pagkilos ng Diyos ay nalilimitahan at nahahadlangan ng nangyari sa nakaraan. Ang gusto ng Diyos, umusad ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, umusad ka na. Kung pagpapala na yan sa'yo dati, baka maging sumpa pag nanatili ka. Tama na. It was in the past. It happened in the past. Sabi mo sa katabi mo, nakaraan na yon. Tama na. Yun ang gusto mangyari ng Diyos sa bayan ng Israel. Egypt was the past. It is part of their history. There is a present and there is a future to face. Wag na po nating, sabi nga po ng preacher kaninang umaga, pinakinggan ko ang kanyang live, wag nating kalabanin ang kalooban ng Diyos. Inaagos ka na ng tubig, kaya kasugatan kasi nilalabanan mo ang agos. May mga sugat na karapat-dapat para tayo'y tumibay, pero may mga sugat din na bumabaon at tinitira tayo na matindi, kasi hindi naman dapat tayo nasugatan, pinasugat mo ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan, gagagawan mo yan. Diba? May mga sugat tayo na pinahihintulutan ng Diyos para tumibay tayo, pero may mga sugat din na kagagawan natin. The people of Israel, it's their own doing. Nakita natin dito, sa Deuteronomy chapter 1, pagdating sa latter part, anong sabi ni Moses? He sent 12 spies to Kadesh Barnea. Alam niyo po, nung tinitignan ko yung mapa, ang Kadesh Barnea, it was the threshold, the door of Canaan. Pero pinaikot pa sila ng Diyos. Bakit? Kasi sa katigasan ng kanilang ulong. Kadesh Barnea was the opening, the door. Kaya nga nasilip ng 12 spies eh. Yung 10, anong ginawa? Nagbalita ng negatibo. Yung 2, their news was positive. Overwhelmed sila. Ano pong implication nito? We will go through mountains, valleys, just to claim our land. But no matter how big the mountains and how tough the valley is, the Lord's plan in our land is abundant and victorious. Amen po ba? Are we ready to conquer our mountains and valleys this morning? What are the significance of these places in our lives? 3 bagay lang pong iwanan ko sa inyo ngayong umaga. Maglakbay tayo para tayong mga Israel. Ano yung mga pinuntahan nila? The first significance, the mountain is a place of encounter and equipping. Sabi nyo nga, encounter and equipping. Magsimula tayo sa bundok. Saan ba sila galing? Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8, they are in Mount Sinai. Sa Exodus chapter 19, actually po, ang book of Exodus, ayoko po magmukhang teacher dito, pero the book of Exodus was, hinahati po ito sa 2 bagay. 2 libro. Exodus 1 to 18, Exodus chapter 19 to 40. Sa Exodus 1 to 18, nakita natin doon yung 430 years na pagpapahirap ng Pharaoh sa bayan ng Egypt, and how they handled the 10 plagues. Pagdating sa Exodus chapter 19, sila ay nasa Mount Sinai na. Pinalabas sila ng Pharaoh. Bakit? Kasi doon sa ika-10 plague, pinatay ang lahat ng firstborn son. Nasaktan ng Pharaoh. Pero balikan natin doon. It was the Lord God who hardened the heart of the Pharaoh. Sino nagpatigas ng puso ng Parao? Ang Diyos. Bakit pinatigas ng Diyos ang puso ng Parao? Para sa kanyang sariling kapahamakan. Bakit? Ayaw ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kamay, siya ang kikitil sa Parao. Dahil sa pagtigas ng puso ng Parao, siya mismo ang pumatay sa sarili niyang lipi, sa kanyang sariling bayan. Hinabol nila ang Israel, and they were drowned in the Red Sea.
Minsan po, ito po nakakalungkot minsan, pinaintulutan nga ng Diyos na tumigas ang puso natin Kasi kung hindi ka pa malulunod at hindi ka pa mauubos, hindi mo mararanasan ang tunay na kapuspusan. Amen po ba? Si Pharaoh and the people of Egypt, they were hardened. So pagdating sa Mount Sinai, nakita nila yung fire, smoke, and thunder. Nakita natin sa Exodus chapter 19. They experienced that fire, thunder, and smoke. Sino po dito, pag sumasamba siya, talaga nag-aapoy ang bahay niya? Yung talagang may smoke. Wala pa namang ganun, Pero merong spiritual smoke and spiritual thunder tuwing nananalangin tayo. Do you believe in that? Kung hindi, sayang ang panalangin natin. Lagyan natin ng puso. Dapat sa tuwing nananalangin tayo, dumadagundong sa kalangitan. Dapat sa tuwing tayo sumasamba, may tila spiritual na apoy na nakakarating sa kalangitan. That's the purpose why we are worshiping and praying. Amen po ba? Naalala ko po yung sinabi ni Bishop Brother Eddie minsan sa kanyang turo. The people in today's generation must practice imprecatory prayer. Dapat daw ang panalangin natin ngayon, radikal. Because the days are evil. Sabi mo sa katabi mo, the days are evil. But the Lord is good. Sabi mo, the Lord is good. Kung ang araw at ang mga tao sa paligid natin ay pasama, hindi ka dapat pasama. Tayo ay pabuti. Amen? But because of the days are evil, dapat ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, we always stick to God's presence. Wala tayong ibang aasahan. Tandaan natin, yung karanasan ng mga Israel sa Exodus chapter 19 to 25, 16 to 25. They camp at Mount Sinai. Nakarating sila sa Mount Sinai after 3 months. Pagdating nila sa Mount Sinai, ang sabi ng Diyos, Moses, build tabernacle for me. Nag-camp sila doon. It took them 11 months. Imagine niyo dapat 1 day lang sila sa Mount Sinai. Inaabot sila ng 11 months and 5 days. 335 days, to be exact. It took them 11 months and 5 days. Bakit? Nasiyahan sila Nasa bundok ka ba naman? Walang tumitira sa iyong kaaway? Walang Amorites? Di ba? Walang Hittites? Safe ako dito, may protection ng Diyos. But the mountains are meant not to be a permanent dwelling place, but to be a temporary dwelling place. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, hindi ka pang bundok, pang lupang pinangako ka. Baka mamaya nandiyan ka sa bundok, kaya alam niyo po nakakalungkot, meron pong isang documentary si Karen, sino Karen yun? Karen Davila, meron pong isang lalaking namatayan ng asawa, nag-build siya ng kanyang tahanan sa bundok, sa cave, pinuntahan. Sabi niya kasi dito safe ako, makakakain ako. But he was isolated. Kapag ang mga Kristiyano na natili sa bundok, we are being isolated from the blessing. Ang gusto ng Diyos, ang bundok ay karanasan para tayo'y mahulma at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Mountaintop experience are valuable. Karanasan to na dapat pagdaanan ng mga Kristiyano. It provides a spiritual nourishment, inspiration. Imagine niyo po alam niyo po yung mga hiker, hindi po ako hiker, pero minsan gusto kong maranasan yan. Kaso sabi ni Ate Girlie, hindi ko daw kakayanin. Kasi matarek ang mga bundok. Sabi ko, wala bang bundok na plain lang? Pero hindi, wala tayong ganun Dadaan tayo sa bundok na matarek. Alam niyo po yung mga hiker, when they're preparing for a difficult ascent, pag malapit na sila sa summit, sa tuktok, alam niyo po ginagawa nila? They stop, tumitigil po sila para mag-rest and refuel. Iinom sila ng tubig, iidlip muna. At yung pag-camp nila, binibigyan sila nito ng kalakasan, lakas ng loob, para i-conquer yung tuktok, yung summit. Similarly, our mountaintop experiences provides us resources to overcome challenges. Ano po bang ginagawa sa atin? Ano po bang nadadala sa atin ng mountaintop experiences? Una, it brings us revelation and inspiration. Sabi mo nga, revelation and inspiration. Balikan natin yung karanasan ni Moses sa Mount Sinai. Di ba? Siya naman na pinakit ng Diyos sa taas Moses, come up here, I will give you the word. Exodus chapter 20. Kaya may 10 commandments. Kaya lang tumagal siya doon 40 days. Kasi bakit? Na-experience niya yung
matinding karanasan sa Diyos. Pinababa siya ng Diyos. Moses, bumaba ka na. May nangyayari na sa baba. Bumubuo na sila ng rebulto na Diyos-Diyosan na sasambahin nila. 40 days siya sa tuktok. 40 days. He received the blessing, the divine guidance. Sino pa po? Si Elijah sa Mount Carmel. 1 Kings chapter 19 verse 11 to 18. Ano po nangyari kay Elijah doon? Nung nangyari matinding battle between Baal, prophets, and the Lord, napagod siya. Nagkaroon siya ng depression and anxiety. Alam niyo po, nakikita ko ditong momentous event, hindi yung 1 Kings 18 yung 1 Kings 19, kung saan pinagpahinga siya ng Diyos. Alam niyo, sabi doon sa 1 Kings 19:11, kung meron dyan, 1 Kings chapter 19 verses 11 to 18, the Lord tore the mountains through the wind, but He was not in the wind. There came a fire, but the Lord is not in the fire. There came a thunder, but the Lord is not in the thunder. Naranasan ni Elijah yun para lang mapalakas siya ng Diyos. Huwag mo nang hintayin na magpadala ng kidlat ang Diyos, maranasan mo lang siya. Naranasan ni Elijah matinding divine power and guidance sa mountain, sa Mount Carmel. Because it is a place of encounter with God's glory and power. Tanungin ko po kayo, kailan niyo huling naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Kailan niyo huling naranasan na, kapangyarihan ng Diyos to, hindi ko to kapangyarihan. It is not my might, it is not my power, but it's the power of the Lord. When was the last time you experienced that fresh power of the Lord? Yung humahagupit, di mo alam na Diyos na pala yun. Sabi niya, sabi ng Diyos sa kanya, what are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord. Hinayaan ng Diyos na mag-release si Elijah ng kanyang pagod. Pero sumagot ang Diyos, anong ginagawa mo dito? Hindi kita pinapunta dito para manatili dito, pinagpahinga lang kita. The mountain is meant for inspiration. Baka mamaya kulang ka na sa inspirasyon. Nabubulok na pala ang ating spiritual. Kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. The mountain is meant not just an inspiration, but a place of transformation. Binago ng Diyos si Moises. Binago ng Diyos si Elijah. Naalala ko po yung isang kwento, meron daw pong isang lalaki, pinag-testimony ng pastor. Sabi ng pastor, brother, mag-testimony ka sa church para naman maraming ma-bless at maraming ma-encourage. Sabi ng lalaki, naku pas, bulol po ako, hindi ko po kaya magsalita ng diretso. Sige, ganito na lang gawin mo. Pag nag-testify ka, isulat mo sa papel. Kahit next month ka mag-testimony, pastor, bigyan niyo pa po ako ng 3 months bago mag-testimony. Sabi ng pastor, sige, makapag-testify ka lang, 3 months. Binigyan niya ng 3 months para maghanda. Samantalang yung mga preacher natin sa church, kahit on the day na yan, magtuturo tayo, di ba? Pero itong lingkod na to, itong member na to, makapag-testimony lang, binigyan ng 3 months. Pag uwi ng lalaki, sinulat niya ang kanyang testimony sa yellow paper. Sinulat niya, pagkahaba-haba, ready na siya. Pero after 3 months pa siya magte-testimony. Pagdating ng linggo kung saan magte-testify na siya, kinuha niya yung papel. It took him 3 months. Doon sa cabinet niya. Dinala niya sa church, hindi niya binuklat. Pagdating sa church, sabi niya, pastor, inamag po yung testimony ko. Hindi ko na po kaya mag-testify, inamag na po yung testimony ko. May ganun kaya sa atin? Inaamag ang testimony? Inaamag na ang karanasan sa Diyos? Let me say this to you. A crumb of fresh encounter with Christ is better than a feast of stale experience. Di bali nakakarampot ang karanasan, kesa naman piyesta ng panis na karanasan. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo ngayong umaga, God wants you to encounter Him again. To encounter Him in a new way, in a better way. It is a place of instruction and law. Exodus chapter 20. Doon po binigay ng Diyos kay Moises ang 10 Commandments. Ang mountaintop experience po natin is a place where we receive God's direction. Marami pong mga Kristiyano ngayon napapahamak kasi imbis na humingi ng tulong sa Diyos at mensahe sa Diyos, mensahe sa ibang tao tayo kumukuha. Ano masasabi mo sa sitwasyon ko? Sige nga, ano masasabi mo sa sitwasyon ko? Ang pananampalataya natin nasa tao, wala sa Diyos. But God wants us to put our full trust and reliance with His instruction. Kaya nga imagine niyo po sa Bible, sa Old Testament, inuna ng Diyos ang Torah.
Yung 5 Hebrew books of the Bible. Bakit? It is full of instruction. Kasi ang tao, kulang sa susundan. Kulang sa direksyon. We need direction. Pangalawa, what does mountaintop experience bring us? It brings preparation and empowerment. Sabi mo nga, empowerment. Si Jesus in Luke chapter 9, verse 26 to 38, He was in the Mount of Transfiguration. Kasama niya yung disciples niya. Kung kaya natin basahin, Luke chapter 9, verse 26 to 38. Sabi doon, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up on the mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes become as bright as a flash of lightning. 2 men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talked with Jesus. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Peter and his companions were very sleepy. Sa pagkakataong ito, ewan ko ba si Jesus, kahit yung mga disipulo niya, patulog-tulog, lagi niyang sinasama to experience new encounter. Sa Garden of Gethsemane, ito naman sa Mount of Transfiguration. Ano nangyari? Inaantok pa din ng mga disipulo. Maraming mga Kristiyano, bukod sa tatamad-tamad, mga tutulog-tulog. Sabi mo sa katabi mo, pasensya ka na, masakit to, huwag kang tatamad-tamad. Kaya marami tayong nami-miss out na blessing kasi mahilig tayong mag-relax. Mahilig tayong magpahinga. Nakakalimutan natin, nagkakaroon ka ng installment. Dinidiscount natin ang favor ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, full blessing, hindi discounted blessing. Gusto niyo ba yung pagbigyan kayo ng Diyos? Oh, anak, binawasan ko na yun, 80%, 20% na lang yan. Ang tithes nga, 10% lang eh. Pero ang Diyos kung magbalik, 100-fold pa, higit sa tithes na binigay natin. Pero dahil maraming Kristiyano, installment ang pagsunod, imbes na full blessing at hindi retail price, ang binibigay ng Diyos, discounted blessing kasi discounted ang pagsunod. Ano nangyari dito? Si Jesus, nung nasa Mount of Transfiguration siya, inaantok pa rin si Peter. Inaantok pa rin ang kanyang disciples. Pero nakita nila with their own eyes. Ano nangyari? With their own eyes. Nakita niya yung dalawang tao sa paligid ni Jesus na nagpe-pray si Jesus. Ano sabi ng mga disciples? Lord, pagtatayo ko kayo dito ng mga tulugan nyo. Dito na lang tayo. But when they opened again their eyes, it was Jesus alone. Eto ha, yung karanasan nila Peter at ni John, kung nanatili sila doon, tingin niyo po ba gagamitin sila throughout the nations? Hindi. The next day, at the foot of the mountain, there was a demon-possessed boy na pinagaling nila because they experienced encounter with the Lord. Kaya ka pinararanas ng pagpapala at kagalingan ng Diyos ngayon. Kasi gagamitin kanya kinabukasan sa maraming tao. Huwag kang makasarili, huwag kang selfish. God wants to use you in your greater heights. Yung pagdatili natin sa mountain, it is just a spiritual renewal and clarity. Naging malinaw kay Jesus at sa mga disciples na pagbaba nila, may ministry ako, may gagampanan ako. Hindi ako para matulog lang. Hindi ako para umupo-upo lang sa paligid. Naging malinaw kay Jesus at sa disciples ang kanilang layunin. Pangalawa, it is a place of testing and refinement. Si Jesus pa din. In Matthew chapter 28, verse 36 to 46, when He prayed in Mount Olives sa Garden of Gethsemane, sa Israel, ang Mount Olives, he was part of Kidron Valley. Imagine yun, napakaraming mountain. Si Jesus mahilig pumunta sa mountain to pray. Why? He knew in himself, in the mountain, there is God. Go up to your mountain. Sabi mo sa katabi mo, get up. Go up. Get up and go up. Tayo iniimbitahan ng Diyos na tumindig, tumayo. Let us conquer our mountains. Yung mountain dito, it is a place of testing and refinement. Ulitin ko po, ang bayan ng Israel, they camp here for 11 months. Nasanay na po sila. Ito po, ano pong karanasan ninyo na nasanay na kayo na mahirap ng baguhin? Mahirap ng baliin. Mahirap ng ayusin. Ang bayan ng Israel, nasanay sila. They were accustomed. Sanay na kami dito, okay na kami dito. Pero ginising sila ng Diyos sa Deuteronomy chapter 1, verse 6. Get off of this mountain. Imagine nyo sabihin ng Diyos, lumayas kayo dito. Umalis kayo dito. Sirain nyo ang pinagkampuhan nyo. Tingnan nyo po
Ba't kaya inutusan ng Diyos ang bayan ng Israel na sirain ang pinagkampuhan nila? Kung tutuusin, pwede nilang gamitin yun sa susunod nilang pupuntahan. O kapag may manlalakbay na dumaan sa Mount Sinai, pwedeng gamitin ang kanilang camp. Pero ba't sinabi ng Diyos sa kanila sa verse 7, break the camp. Break off the camp. Sirain nyo ang camp. Alam niyo po bakit? There were many times when the Israel experienced struggles, struggle of obedience, struggle of disobedience in the wilderness. Lagi nilang naiisip, babalik na lang kami sa Ehipto. Mas mainam nang namatay na lang kami sa Ehipto kaysa magutom kami dito. Mas mainam na lang na pinahihirapan kami sa Ehipto kaysa magkasakit kami dito. Sana po mawala na sa atin yung ganong mentalidad. Mainam pa palang masunog tayo sa impyerno kaysa maranasan natin ang pagpapala sa pagsunod sa hinaharap. Ganun po ba ang ating katwiran? The Lord save us from the grave. The Lord redeem us from our past. The Lord save us from all our past mistakes and sins. Never go back to that place. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang balikan. Mapait yun. Masakit. Masalimuot. Kung hinango ka na ng Diyos doon, huwag mo nang lubluban. Kung tinanggal ka na ng Diyos doon, huwag mo nang panabikang bumalik. Hinango sila ng Diyos doon. Sabi doon na break camp and advance. Ang gusto po ng parating ng Diyos dito, ayusin ang kanilang pananampalataya. Even Jesus in New Testament, Luke chapter 9, verse 62. Basahin natin. Luke chapter 9, verse 62. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service and in the kingdom of God. Ang gusto ng Diyos, mag-move forward po tayo. Marami po sa mga manggagawa ng Diyos sa panahon ngayon at mananampalataya. Pabago-bago ng isip. Commit ngayon, bukas alis ulit. Iiyak ngayon, lulublob, revive ako, bukas ayaw ko na ulit. We are like Israelites. Pero ang gusto po ng Diyos ngayon, let's make a bold step of faith to obey God. Ang binigay po ng Diyos na lupa sa Israelites, hindi nila makita yung progress. Bakit po? Kasi po hindi nila ginagawa ng paraan na i-possess. Alam ko po narinig nyo to. But we need to position ourselves to possess the land. I-position natin ang sarili natin. Gusto mo pala na magkaroon ng bahay at lupa, ba't di ka magtrabaho? Ba't di ka maghanap ng mas magandang pagkakakitaan? Gusto mo palang gumraduate with flying colors, ba't di ka mag-aral mabuti at di pa banjing-banjing, di puro ML-ML? Gusto mo pala na bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, magsikay ka't magsakripisyo. Tandaan niyo po, ang pananampalataya, hindi paggising, nandiyan na yan. Inaaksyonan, tinatrabaho yan. Sinusukat tayo ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. Kamusta ang pananampalataya natin? Ang requirement nga ng Diyos, mustard seed lang eh. Baka mustard seed, di pa tayo makapasa. Let us put an action to our faith. Marami sa atin, abundant ang blessings ng Diyos, pero hindi natin tinatap. Hindi natin kinakatok. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, basahin natin, now to Him who is able to carry out His purpose and to do super abundantly. Sabi sa version na yan, super abundantly. Ibig sabihin ng Diyos, sa pagsunod natin, kahit nahirapan tayo, pinahihintulutan niya tayong katukin at maranasan ang abundant provision niya para hindi tayo nahihirapan. Ang nagpapahirap sa ating kalooban ay yung pagtago natin sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wala kang maitatago sa Lord. God is moving us. He is moving us to possess our ministry. Sabi ko nga po sa inyo, ang Kadesh Barnea ay threshold. Pag sinabing threshold, entry point. Sino po dito nakapunta na sa NLEX? Di ba bago tayo makapasok sa NLEX, may RFID? Sa Valenzuela, kapag nag-RFID ka doon, lagi nakabukas. Hindi na bababa yung hindi na bumababa yung kamay. Pero reality speaking, if we're entering new experiences and new places, there will be hindrances. There will be a price to pay. May babayaran tayong presyo. At ang presyo na yon ay nasa ating pagsasakripisyo. Kamusta po ba ang pagsasakripisyo natin? Baka mamaya ang pagsasakripisyo natin, hindi man lang nakakarating sa Diyos. Hindi man lang nakikita ng Diyos. Sakripisyo mo na lang pala para sa sarili mo yan, hindi na para sa Diyos. Always allow yourselves to sacrifice for the Lord. Kapag nagsakripisyo tayo, yung titi mo sa puso ng Diyos, yung mararanasan ng Diyos, grabe tong anak ko magsakripisyo, damang-dama ko.
dumadagundong sa kalangitan. Hindi pag nagsakripisyo tayo, maalwan pa rin. It will cost us something because in the Bible it says, in 2 Samuel, we must not offer anything to the Lord that will cost us nothing. It must cost us something. Sabi mo sa katabi mo, dapat may presyo. Hirap na hirap po tayo magsakripisyo sa Diyos. Pero lagi naman tanong ng Diyos, anak, ready ka na ba sa pagpapala ko? Oo naman tayo. Taga-oo ng Diyos, pero pagdating sa bakbakan, nasa likod. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka sa likod. Doon ka sa harap. Di ba? Ang bakbakan ay panimula ng maraming pagpapala. It was their battle that brought them to Canaan. It was their battle between camps and armies that made them saturate the whole land. Kung walang battle, walang blessing. Kung walang struggle, walang favor. Kaya sabi mo sa katabi mo, are you ready to battle? Pangatlo, they bring departure and commissioning. Dinadala po tayo ng mountaintop experiences sa commissioning at sa departure. Nakita natin dito, ang Israelites, when they were called to leave Mount Sinai, they were called to leave and step out of their comfort zones. Sabi dito ba yon? Sabi dito, mountaintop experience is a stepping stone to something greater. However, it is in the valleys that we truly grow and learn. Marami sa atin, we long for special experiences. Kaya ang marami sa atin kapag may mga gawain sa church, uy, may revival night daw, pupunta tayo, makikiiyak tayo, makikiluhod, makikitangis, taas ng kamay. We want special experiences with the Lord. But let me say this to you this morning. Those experiences may be uplifting and inspiring, but they are just temporary. Yung pagdalo-dalo natin dito tuwing linggo, temporary lang to eh. Ang tunay na bakbakan, kung paglabas nito, lahat ng narinig natin, isinaulot, isinapamuhay natin. Lahat ba ng naririnig natin salita ng Diyos ay nakikita sa buhay natin? Imagine niyo si Peter, James, and John nung nasa Mount of Transfiguration. It was a moment of bliss. Pag sinabing bliss, baka mamaya kinikilig pa yung mga yon. Hindi nila ma-imagine, wow, it was the glory of God. Si Peter, James, John, nung nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, napaluhod sila. Hindi nila matitigan ng gusto. That's why when they opened their eyes, yung una lang nakita 3 tao. Yung pagbukas ng mata nila, si Jesus na lang. Tulala pa sila. Pero hindi pinatagal ng Diyos. Hindi hinayaan ng Panginoong Hesus, sige, mag-enjoy muna kayo sa experience nyo. Hindi. The next day, they went down from the mountain. Bumaba agad sila. At yung karanasan nila, naranasan din ng iba kasi dala-dala lang kapangyarihan ng Diyos. Pag bumaba po tayo from our mountains, God wants us to extend that experience to others. Tandaan niyo po ito, ang isang stagnant river, it is a breeding ground for death and diseases. Ang isang sasakyan na hindi ginagamit, it is a breeding ground for rust. At ang isang tao na nag-oversleep, it develops bed sores. Ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na hindi ka nagbabago, na ina-undervalue mo ang buhay mo, at hindi ka niya nagagamit. Move and progress. Advance, conquer, and claim. Sabi mo sa katabi mo, move, progress, advance, conquer, and claim. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung nandun ka lang sa gigilid-gilid. These people, they built their camps. Ang sabi nila, I will stay here for good. Okay na ako dito, masaya na ako dito. Sige na, umalis na kayo. Sige na Lord, okay na kami dito. May provision. Imagine niyo ang provision ng Diyos sa kanila, mana. Quail. Akala nila siguro sa mana at quail, steak. Tuloy, pag may pinapakain iba sa kanila ng Diyos, ang alam nilang mana at quail. Kasi wala na ibang karanasan. Kasi nasa mountain sila. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, I will give you a land full of milk and honey. You are not just for manna and quail. You are meant for milk and honey. Hindi ba tayo tutubuan ng masakit-sakit karamdaman kung paulit-ulit ang ating kinakain? Gusto ng Diyos, full of crops, full of blessings. Kakaiba, variety ang blessing. Hindi yung kapag nag-testimony ka, yun ulit. Yan na naman siya, iyak na naman siya sa testimony niya. Bakit? Nahihirapan daw siya sa buhay niya eh.
Yung kapag nag-testimony ka, sabi ng mga kasama mo, ilan naman siya, iyak yan. Maniwala ka, 3, 2, 1. Sabi nga po, napakabuti ng Diyos, talaga pong wala akong pamasahe. Iisa ang testimony, wala kang pamasahe, binigyan ka ng 8 ng Diyos. Wala bang bago yung, ang buti po ng Lord? Imagine nyo po, dati sa barong-barong lang kami, ngayon may bago na kaming house and lot. Do you want new testimonies? You need to depart and commission yourself. Bumaba kayo sa mountain. Kung paulit-ulit, same thing, same route. Wala nang surprise. Wala nang exciting moment. Ang gusto ng Diyos, let us double our activity and productivity. Sabi sa Job chapter 17 verse 9, sabi doon, Job 17, the righteous keep moving forward and those with clean hands become stronger and stronger. Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things. The Bible is full of encouragement. You need to move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward. Pangalawa, the valley as a place of growth and maturity. From the mountain, pababa na tayo. We are going through the valley. Ang Diyos, hindi niya pinahintulutan lang mga Israelites mag-settle sa wilderness. At hindi niya gusto lang din na manatili sa summit at sa mountain tops. Our spiritual journey is meant for us to conquer valleys of life. At kahit po gaano ka-importante ang mga mountaintop experiences, the Lord wants us to conquer our valleys. Ano po bang ginagawa ng valleys sa ating buhay? Una, it challenge us to see our potential. Sabi mo sa katabi mo, potential. Throughout all the history, ang mga Israelites, they were insecure. Sabi mo sa katabi mo, insecure ka ba? Insecure tong mga Israelites. They were demotivated, intimidated. Bakit? Nung pinadala yung 12 spies, ang binalita, grabe, ang lalaki ng mga kalaban natin doon, hindi tayo pwede doon. Hindi tayo pwede doon. Tuwing ba nag-evangelize sa mga life group leaders, naku, hindi tayo pwede doon. Maraming sanggano doon. Alam niyo po, nung isang araw, nung pumunta po ako sa Lawa, hirap sila mag-invite. Sabi ni Ate Jen, naku pas, yung isang life group ko po, nagpa-birthday, may inuman. Sabi ko, tara Ate Jen, dali mo yung mic, doon tayo sa inuman mag-Sunday service. Sabi ko, pag hindi dinala dito inumin nila, ako bababa sa kanila. Umakyat naman po, hindi lango. Bumabang lango sa Espiritu ng Diyos. You need to conquer. Ba't ka natatakot? Kung sila nalalasing sa mundo, mas magandang malasing sila sa Espiritu. Kung i-conquer natin, gawa ng kaaway. Takot na takot tayo sa kaaway. Kaya mabilis tayong magapi ng pag-aalala. Mabilis tayong magapi ng maraming takot. Tandaan po natin, every new dimension will require something from us. Kung gusto mo ng bagong dimension, bagong blessing, bagong opportunities, may requirement yan sa'yo. At huwag kang matakot, buksan ang kamay mo at buhay mo para maranasan to. Imagine niyo, natakot yung Israelites, hindi tayo pwede doon. Pero ang totoo, alam na ng Diyos, bago ilaan ng Diyos sa Israel ang Kainaan, alam na ng Diyos, maraming mga malalaking tao, malalakas na armies doon. Pero hindi i-adjust. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ang mag-adjust. I-adjust ng Diyos ang structure ng Kainaan para mapamuhayan ng Israel. God wanted them to become a woman of great stature, that He would rebuke them and devour their enemies. Hanggang kailan ka titiklop kay Satanas? Si Satanas ang patiklopin mo. Sabi mo sa katabi mo, patiklopin mo si Satanas. Huwag mong kaibiganin. Diba? Marami sa atin, sanay na ako nandiyan si Satanas, kakaibiganin ko na lang. O friends tayo ha, sige nga, dagitin mo nga ako. Alam ko na yan, next step mo. Huwag ganon. God wants us to devour them. Ang intensyon ng Diyos para sa Kainaan ay baguhin ang proseso, baguhin ang pamamaraan. Kaya nga dadali niya ang Israel eh. Di ba? If it is God's intention to break, to devour the Israel, hindi niya dadalhin sa Kainaan. Sa wilderness pa lang, sisirain niya na. Pero hindi. God wanted them to saturate Israel and the promised land. Tandaan po natin, staying on the mountain can lead us to spiritual stagnation and complacency. These mountains are our comfort zones that limit our potential. Balikan natin sa Genesis chapter 12, nung inutusan ng Diyos sa Abraham, Abraham, dalhin mo ang pamilya mo, dalhin mo si Sarah, leave Ur. Iwan mo tong bayan na to. Go to Canaan. Go to Canaan. Go to the land of Canaan. Imagine niyo po kung di umalis si Abraham, tingin niyo po kaya, may promised land kaya ang Israel?
Posible. May ibang taong gagamitin. Pero marami sa atin, batayan ng Diyos ang ating pagsunod para lang di maapektuhan ang buhay mo, para makaapekto sa maraming tao. God wants us to use our obedience, to use our capacity to serve the Lord. Tanggapin po natin na ang buhay na to isang malaking labanan ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, labanan ng pananampalataya to. Tanggapin na natin yun. May laban ng pananampalataya. Kaya nga sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 16, yung breastplate of righteousness, yung helmet of salvation, ang lahat lang nagsusuot nun, yung handang lumaban. Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba lumaban? Ang sagwa naman, magsusuot ka nun, pero pagdating sa labanan, kayo na bahala, picture lang ako 0.5. Tapos hubarin na natin. Alam mo yun, pagdating sa labanan, pang picture taking ka lang, pero sa gilid, hubarin mo na ulit. Kayo na bahala dyan ha. Okay na ako dito. No! When you wear that, be ready to fight. Ano pang nagagawa ng valley? It forces us to face fear and anxiety. Nakita ng mga Israelites, yung giants do sa promised land. Pero ang pangako ng Diyos, kahit maraming giants dyan, I have a greater power who will protect you and provide for you a path. Provide for you a way. Provide for you a solution. Tandaan nyo ito, sa tuwing nananatili tayo sa mountaintops, ini-spare natin ang ating sarili sa malaking labanan. Pero ini-spare din natin ang ating sarili sa malaking pagpapalat katagumpayan. You could have stayed in the mountain and will not experience battles, but you will never experience victory either. And God wants us to experience victory. Sayang ang katagumpayan kung hindi mo hahawakan at tatanggapin. Stepping stone po natin ang mga uncertainties, ang mga fears. Marami po tayong takot eh. Sa totoo lang, baka nga may mga takot tayo na hanggang ngayon, mas malaki pa sa pagkatao natin. Hindi na natin kinonquer, tayo na ang kinonquer. Pero tandaan natin that the valley is the perfect place to test our faith and obedience. It is the perfect time for our absolute reliance and dependence. Ulitin ko po, the valley is the perfect place to test our faith and obedience. And it is also the perfect time for our absolute dependence and reliance. Pangatlo, it forces us, it demands us a willingness to embrace discomfort and risk. Yung mga Israelites, when they receive the commandment, go off, get off the mountain, malamang ang pakiramdam nila nun, teka, wala na kaming pakiramdam sa promised land. This is our promised land. Meron na silang lukewarm spirit. Wala na silang pusong nag-aapoy para sa Diyos. Bakit? Okay na kami. Nag-settle na sila for less. Yung spirit ng Diyos, nawala sa kanila. Bakit? 11 months ka ba naman sa Mount Sinai, nawala na yung pagtanaw at vision at desire mo sa promised land. Naalala ko po, nung kami po yung nakatira pa sa barbershop, 21 years. Tama ba ako? 21. 22. 25 na nga pala ako. 22 years po kami sa barbershop. And I could have said it to myself. Ang barbershop na yon is just like my Mount Horeb. Na kung walang nag-step of faith sa amin, hanggang ngayon nasa barbershop kami. 22 years. But it was the perfect time. Tandaan niyo po, our obedience will lead us to perfect timing with God's will. Ang obedience natin na magdadala sa atin sa perfect will and perfect timing. 22 years is not a waste. Because our Mount Horeb, that barbershop, is a place of equipping and encounter. It is a place of instruction and law. It is a place of commissioning for my family and for my calling. And when it happened after 22 years, imagine niyo po ang isang barbero at ang isang pastor na wala naman po talagang full-time job sa mundo, pero ang full-time job ay maglingkod kay Kristo. Pinagkalooban ng pagpapalang bahay at lupa. Step out of your faith. Step out of your faith. Yung faith natin, ngayon, palakihin natin, enlarge it. Ang gusto po ng Diyos sa atin, yung life of hope natin, it begins not just by denying the facts and reality, but enlarging them in the place and in the palm of God's hand. A life of hope is not denying the facts and reality, but enlarging them and putting them in the palm of God's hand. Gusto mo ng magandang buhay? Alam niyo po,
Yung kwento ng Promised Land, hindi lang naman to kwento eh. Totoo po ito hanggang sa panahon natin ngayon. May pinadala ang Diyos. Version ni Moses, He is Jesus Christ, the Messiah, the Savior, who is until now leading us to our ultimate promised land, the eternity. So ibig sabihin hanggang ngayon, para tayong mga Israelites, we are journeying to our promised land. It is a matter of understanding. It is a matter of not understanding everything. Ito po ang totoo niyan. Hindi naman natin kailangan maunawaan lahat ng bagay. Pero maunawaan natin na mga hindi natin naunawaan ay gagamitan natin ng mga bagay na alam natin patungkol sa Diyos. Faith responds to whatever God makes known amidst of mystery. Rumeresponde, sumasagot kahit di natin alam saan tayo pupunta, kahit saan tayo dadalhin. Kasi nagtitiwala tayo na malaki ang Diyos na nag-aakay sa atin patungo sa ating pupuntahan. Amen po ba? It demands willingness to embrace discomfort and risk. Because in the valley, doon natin makikita, it is in the valley that we truly rely on God more deeply. It is in the valley that we discover the depth of our faith. It is in the valley that we experience the power of God's grace. And it is in the valley that we experience the joy of overcoming adversity. Sabi sa Psalms 23 verse 1 to 6, di ba? The Lord is our shepherd. Nandun siya. Who is with us in our darkest valleys, in our darkest hour. It is in the valley that we will experience more of God's grace and God's joy. It is in the valley that our faith will be more deepened, will be more rooted, will be more strengthened. Amen po ba? Ang katagumpayan po ng isang Kristiyano ay isang testamento na totoo ang katapatan ng Diyos. Kaya kung hindi mo papagtatagumpayan ang labanan ng pananampalataya mo, para mo na rin sinabing, hindi buhay ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat, we battle every day. We fight. We conquer every demonic spirit, every negative spirit, every hindrances. You conquer, you step on it. Hindi ka para i-conquer nito, pero para i-conquer mo ito. Let us embrace the valleys. At pangatlo, the mountaintops, the valley, and here we come, the land as a place of fulfillment and satisfaction. Tapos na po ako. Gusto ko pong tanongin sa inyo ngayong umaga, what could be your land? Ano ba yung promised land na sinasabi ng Diyos sa'yo? Ang totoo naman yan, hindi ka naman na makakapunta sa Canaan. It was in the past. Ang Canaan ngayon sa Israel, iba na ang itsura. What is your promised land? Ang promised land po, it was a place of challenges, filled with giants, fortified cities, hostile inhabitants. Pero on the other hand, ang promised land, it is a place of bountiful blessings, abundant favor, spiritual growth, deeper relationship. It is a place of fulfillment. Ang tanong po sa atin ngayong umaga ng Diyos, baka ang promised land mo ay isang maayos na relasyon sa Diyos. Baka ang promised land mo ay isang maayos na relasyon sa asawa mo. Baka ang promised land mo ay isang maayos na relasyon at pagsasama-sama sa pamilya. Baka ang promised land mo ay isang maayos na paglilingkod sa Diyos sa simbahan. Baka ang promised land mo ay isang matiwasay at maayos at maunlad na trabaho. Baka ang promised land mo hindi material, pero isang maayos na relasyon. This morning, on the church level, God is calling us to a higher place and a plane of maturity. Magtatapos po ako dito. Sabi sa ating conclusion, Promised land, while mountaintops experiences are powerful and inspiring, they are not our ultimate destination. Ang mountaintops, temporary dwelling place. It is not your destination. It is just a place. It is just a part of your journey. It is just part of your history. They are not our ultimate destination. It may be inspiring. It may be alluring. Sabi nga doon sa TikTok, very cutesy, very demure, very classy, very mindful, di ba? Baka mamaya, yun na nakikita mo, wow, I like this mountaintop, very demure, very cutesy. Alam mo yun, ina-allure tayo ng kaaway na maganda dito, dito ka na lang. Dito ka na lang. Mahirapan ka pag nagbago ka pa. Pero God wants you to break free. God wants you to break out. God wants you to struggle, to conquer, to overcome.
Dahil ang tunay nating fulfillment ay nasa promised land. And our promised land requires courage, obedience, and unwavering faith in God. As we descend from the mountain and enter the valley, let us trust in God's guidance and strength. Remember, it is in the valley that we truly grow and mature as followers of Christ, experiencing the fullness of His love and grace. Ultimately, it is in the valleys that we will possess the promised land of eternal life. Meron po akong isang kwento and I will end with this. Si Thomas Edison po, isang famous scientist ba siya? Si Thomas Edison, meron po siyang famous laboratory sa New Jersey. At one day in December 1914, lahat ng kanyang mga equipments ay nasunog at nasira sa isang iglap lang. Famous laboratory to, lahat ng gawa ng mga experiments. But in just one night, he lost almost $1 million worth of equipments. $1 million. 1914 yun, so napakalaki ng $1 million. The next morning, nung siya magigising na, nakita niya, grabe lahat ng pinaghirapan niya at pagod. Lahat ng kanyang iniyakan, lahat ng kanyang pangarap na wala. But he said in one interview, there is value in disaster. All our mistakes are burned up. Now, we can start anew. Nasunog man ang nakaraan, nasunog man lahat ng meron siya. Pero nakita niya dito, ay ang pagkakataon na makapagsimula at makabangon muli. Your mountaintop experiences are a starting point for new experiences. Si Julius Caesar, isang magaling na commander in the Western history. Minsan isang araw, nung sila'y merong lulusubin na isang lugar sa Britain, nagland sila sa shore ng Britain with his Roman legions. Pagdating nila doon, sabi nila, we will make a bold decision. We will conquer Great Britain. We will conquer this land. Pagpasok nila, napakaraming magagaling at magagaling na mga armies with great equipments, with great weapons. Alam niyang titiklop at tatalikod ang kanyang mga army, ang kanyang mga militar, ang kanyang mga sundalo. Kaya alam niyo pong ginawa niya? Pagpasok nila at pagbaba nila ng barko, sinunog niya lahat ng barko nila. And when it happened, and when they battle at the cliff, sabi ni Julius Caesar sa kanyang mga sundalo, look back. Nakulot ang mga sundalo niya dahil tatakbo sana at tatalon sa barko. Pagkita ng mga sundalo, wala na silang babalikan. Sometimes, God will position us to nowhere just to look at Him and claim Him as our own promised land. Sabi dito, you can have everything that comes with the promised land and never possess it on your own. You need to get position for possession. It's time to move for your promise. May pangako ang Diyos. Malayo ka pa, pero mahalaga umuusad ka. At kapag nakarating ka na sa gitna, malayo na, pero mahalaga umuusad tayo. Mahalaga lumalakad tayo kasama ang Diyos. Kesa naman yung malayo ka sa pangako at wala kang ginawa at ipagsusulit natin sa Diyos na wala tayong ginawang aksyon para kamitin ang ating pangako. This morning, God is granting us an opportunity to conquer, advance, and claim our promised land. Magtatapos po ang buwan ng Agosto na idedeklara natin sa sarili natin, Lord, akin to kasi nasa akin ka. Ngayon po umaga, deklara natin yung sarili natin. Let us bow our heads, sabi mo sarili mo, Lord, akin to kasi nasa akin ka. Lord, as we worship this morning, as we dwell in your presence, we want to claim what is ours. And because you are God, you are our God that was with us. Lord, this morning, allow us to go deeper in our worship, to claim your promise, to advance and move forward. Bigyan mo kami ng courage. Bigyan mo kami ng lakas. We pray for your divine enablement and empowerment this morning as we worship you. May I invite everyone to rise and let us worship the Lord. No matter what may come my way,
natin sa Diyos ang ating puso ngayong umaga. Because of your Declare it with faith. Because of Before faith your name, Jesus. It's like a mustard seed. The Lord said, we can move mountains. Must bow, We can go through valleys. bow to your name. Bow For the to last your time, name. every mountain, Every mountain must move out the way. you are the most powerful name. Because of your name. The name above all names. Because of your name. Your glory, your splendor, your majesty is beyond our understanding. Nation must bow, bow to your name. And then let's declare with faith. How great is our God. Sing with me, how This is our prayer. great is our God. This is our benediction. Oh, we'll see That no matter how big the enemy is, we have a great God. is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Then all will see how great is our God. Lord, we declare that today, your greatness, your most powerful name will be experienced, will be manifested in our house, in our families, in our workplace, in our businesses, in our career. You will move mountains for us. We will conquer our land. We will overcome our valleys, for you are our great reward, our great abundant provision, our great portion. Lord, this morning we thank you for your word. We thank you for strengthening our faith, for uplifting and encouraging us once again. Kung dumalo kami ngayong umaga, Panginoon, nang ilan sa amin ay nanlulupaypay ang aming pananampalataya, nawawalan kami ng pag-asa. Lord, this morning palitan mo lahat ng ito ng kasiglahan sa aming pagmamahal sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na manamnam namin ang kagalakan at ang pagpapala ng paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Lord, allow us to love you more, to grow deeper in love with you. And this morning, Lord, we claim no other than that you are our great God, who is beyond all our mountains, who is greater than our valleys, and who is bigger than our promised land. Salamat ngayong umaga, Panginoon. Muli binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.